Gawin habit ang disiplina. Kung may isang skill na kayang magbago ng buong buhay natin, hindi talent, hindi swerte, hindi connection, kundi disiplina. At hindi lang yung disiplina na ginagawa natin kapag motivated tayo, kundi yung klase ng disiplina na nagiging habit, nagiging default setting, nagiging lifestyle. Kasi aminin natin, ang motivation, mabilis mawala. Pero ang habit, kahit pagod tayo, kahit bad mood tayo, kahit wala tayong gana, gumagana pa rin. At doon nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Sa content na to, pag-uusapan natin kung paano natin pwedeng gawing automatic ang disiplina. Hindi yung pilit, hindi yung pabigat, kundi yung natural na parte ng araw natin. Kasi kapag nagawa natin yun, hindi lang goals ang mababago, pati identity natin. Kung handa ka na, simulan na natin. 1. Bakit kailangan natin gawing habit ang disiplina? Sa totoo lang, lahat tayo may gustong baguhin sa buhay natin. Gusto nating umasenso, gumanda ang katawan, maging mas productive, maging mas confident, maging mas stable. Pero bakit ang hirap magsimula? At bakit mas mahirap magtuloy-tuloy? Simple lang, kasi umaasa tayo sa motivation, hindi sa habit. Motivation is a spark. Habit is the engine. Motivation is emotion. Habit is system. Motivation is temporary. Habit is permanent. Kapag disiplina ang naging habit natin, hindi na natin kailangan ng perfect mood para kumilos. Hindi na natin kailangan ng inspirasyon para magtrabaho. Hindi na natin kailangan ng push para mag-exercise, mag-aral, mag-ipon o magbago. Gumagalaw tayo kasi ganun na tayo. Gumagalaw tayo kasi identity na natin yon. Gumagalaw tayo kasi automatic na. At yan ang goal natin, gawing default ang disiplina. 2. Ang totoong kalaban, hindi katamaran, kundi system. Madalas sinisisi natin ang sarili natin. Ang tamad ko. Wala akong willpower. Hindi ako consistent. Pero ang totoo, hindi tayo kulang sa willpower. Kulang tayo sa system. Kasi kahit gaano tayo ka-motivated, kung ang environment natin, schedule natin, at habits natin ay hindi aligned sa goals natin, talo pa rin tayo. Isipin mo to. Kung gusto nating maging healthy pero laging junk food ang nasa paligid natin, mahirap. Kung gusto nating maging productive pero laging bukas ang social media, mahirap. Kung gusto nating mag-ipon pero hindi natin sinusubaybayan ang gastos natin, mahirap. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mali ang system. Kaya ang unang step sa paggawa ng habit ng disiplina ay hindi puwersahin ang sarili, kundi ayusin ang system. 3. Simulan sa maliit. The power of microdiscipline. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan. Gusto agad ng malaking pagbabago. Gusto agad ng 1 oras na workout kahit hindi pa sanay. Gusto agad ng 10 pahina araw kahit hindi pa nagbabasa. Gusto agad ng 10,000 piso ipon kahit hindi pa marunong mag-budget. Pero ang totoong sikreto ng disiplina ay maliit na hakbang na inuulit araw-araw. Microdiscipline, tiny wins. Small but consistent actions. Bakit? Kasi ang utak natin hindi nagre-resist sa maliit. Hindi siya natatakot. Hindi siya nag-overwhelm. At kapag maliit ang simula, mas madali itong maging habit. Examples: 5 push-ups a day, 5 minuto cleaning, 5 minuto reading, 5 minuto journaling, 5 minuto meditation, 5 minuto planning. Hindi ito tungkol sa laki ng ginagawa natin, tungkol ito sa identity na binubuo natin. Kasi kapag araw-araw natin ginagawa ang maliit, nagiging automatic. At kapag automatic na, doon tayo pwedeng magdagdag. Doon tayo pwedeng mag-level up. 4. Identity-based.
discipline. Sino ba ang gusto nating maging? Ito ang pinakamalakas na form ng disiplina. Disiplina na galing sa identity, hindi sa pressure. Hindi ba, gagawin ko to kasi kailangan, kundi gagawin ko to kasi ganito ako. Hindi mo so mag-i-exercise ako kasi may event, kundi nag-i-exercise ako kasi healthy akong tao. Hindi mag-iipon ako kasi gipit ako, kundi nag-iipon ako kasi responsible akong tao. Hindi ba mag-aaral ako kasi may exam, kundi nag-aaral ako kasi learner ako. Kapag identity ang base, hindi na tayo nagpipilit. Hindi na tayo nagra-rationalize. Hindi na tayo nagne-negotiation sa sarili. Kasi hindi na siya task. Parte na siya ng pagkatao natin. 5. The 3-minute rule. Para sa araw na wala tayong gana. Hindi araw-araw motivated tayo. Hindi araw-araw ganado tayo. Hindi araw-araw malakas tayo. At okay lang yon. Pero may rule tayo. Kung ayaw mo, gawin mo for 3 minutes. 3 minuto lang. Hindi 30. Hindi 1 oras. Hindi full workout. Hindi full routine. Just 3 minutes. Bakit effective to? Kasi ang pinakamahirap na parte ng kahit anong task ay yung simula. Pero once nagsimula tayo, even for 3 minutes, madalas tuloy-tuloy na. At kung hindi man tayo tumuloy, okay lang. Kasi ang goal natin ay consistency, hindi perfection. 3 minuto sa isang araw ay mas mabuti kaysa sa 0 minuto sa 30 araw. 6. Alisin ang friction, gawing madali ang tama, gawing mahirap ang mali. Kung gusto nating maging disiplinado, kailangan nating ayusin ang environment natin. Gawing madali ang tamang habit, gawing mahirap ang maling habit. Examples. Kung gusto nating magbasa, ilagay ang libro sa tabi ng unan. I-off ang phone 30 minuto bago matulog. Kung gusto nating mag-exercise, ihanda ang workout clothes bago matulog. Gumawa ng mini space sa kwarto. Kung gusto nating mag-ipon, gumamit ng auto-transfer. Gumawa ng spending limit. Kung gusto nating maging productive, i-off ang notifications. Gumamit ng timer. Hindi ito tungkol sa lakas ng willpower. Tungkol ito sa design ng environment. Kasi kapag tama ang environment, mas madali ang disiplina. At kapag mali ang environment, kahit motivated tayo, mahirap pa rin. 7. The 2-day rule. Never miss twice. Ito ang rule na ginagamit ng mga pinaka-consistent na tao sa mundo. Pwede tayong magpahinga, pwede tayong mag-miss, pero never twice. Kung hindi tayo nakapag-workout today, okay lang. Basta bukas babawi tayo. Kung hindi tayo nakapagbasa today, okay lang. Basta bukas magbasa tayo. Kung hindi tayo nakapag-ipon this week, okay lang. Basta next week mag-ipon tayo. Ang importante, huwag nating hayaang maging pattern ang pag-miss. Kasi ang habit, nabubuo sa repetition. Pero ang habit, nasisira rin sa repetition. 1 miss is an accident. 2 misses is the start of a new habit. Yung habit ng hindi paggawa. Kaya ang rule natin, never miss twice. 8. Track your wins. Para makita natin ang progress. Hindi natin pwedeng i-improve ang hindi natin sinusukat. Kaya kailangan natin ng tracking. Hindi kailangan fancy. Hindi kailangan app. Hindi kailangan notebook. Pwede sticky notes. Pwede calendar. Pwede checklist. Ang goal lang, makita natin ang progress natin. Kasi kapag nakikita natin ang progress, tumataas ang motivation. At kapag tumataas ang motivation, mas madali ang consistency. At kapag consistent tayo, mas mabilis ang resulta. Tracking creates momentum. Momentum creates identity. Identity creates discipline. 9. Discipline is not punishment, it's self-respect.
Marami sa atin, lumaki na ang tingin sa disiplina ay parusa. Magdisiplina ka, sumunod ka, huwag kang tamad. Pero sa adult life, iba ang meaning ng disiplina. Hindi na siya punishment, hindi na siya control, hindi na siya pressure. Disiplina is self-respect. Ito ang sinasabi natin sa sarili natin. Deserve ko ang mas magandang buhay. Deserve ko ang progress. Deserve ko ang stability. Deserve ko ang success. Kaya ako nagdidisiplina kasi mahal ko ang sarili ko. Kasi inaalagaan ko ang future ko. Kasi ayokong maging stuck. Kasi ayokong maging dependent sa swerte. Disiplina is love. Disiplina is care. Disiplina is freedom. 17. The compound effect. Maliit pero lumalaking resulta. Ito ang magic ng habit-based discipline. Maliit ang effort pero lumalaki ang resulta. Kung magbabasa tayo ng 5 minuto araw, after 1 year, naka-30 oras na tayo. Kung mag-iipon tayo ng 50 piso araw, after 1 year, may 18,250 piso na tayo. Kung mag-exercise tayo ng 10 minuto a day, after 1 year, mas malakas na tayo kaysa 70% ng tao. Hindi kailangan malaki, kailangan consistent. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi nangyayari sa isang malaking hakbang. Nangyayari siya sa libu-libong maliit na hakbang na inuulit natin araw-araw. 11. Surround yourself with discipline. Kung sino ang kasama natin, nagiging tayo. Kung ano ang environment natin, nagiging habits natin. Kaya kung gusto nating maging disiplinado, kailangan nating piliin ang mga taong nagbibigay ng growth, hindi ng distraction. Hindi ibig sabihin iiwan natin ang mga tao sa buhay natin. Pero ibig sabihin, pipiliin natin kung sino ang may influence sa mindset natin. Surround yourself with people who take action, people who value growth, people who respect time, people who build habits, people who inspire consistency. Kasi ang disiplina nakakahawa at ang katamaran nakakahawa rin. 12. Discipline is a skill, hindi talent. Ito ang pinakamahalagang mindset shift. Ang disiplina ay skill, hindi talent, hindi personality, hindi swerte. Ibig sabihin, pwede natin siyang matutunan, pwede natin siyang i-practice, pwede natin siyang i-build, pwede natin siyang palakasin. At kapag skill ang isang bagay, hindi tayo natatakot magsimula. Kasi alam natin na kahit mahina tayo ngayon, pwede tayong gumaling. 13. The real goal. Hindi perfect discipline, kundi sustainable discipline. Hindi natin kailangan maging robot. Hindi natin kailangan maging perfect. Hindi natin kailangan maging 100% consistent. Ang kailangan lang natin ay sustainable discipline. Yung kaya nating gawin kahit pagod tayo. Yung kaya nating gawin kahit busy tayo. Yung kaya nating gawin kahit may problema tayo. Yung kaya nating gawin kahit hindi perfect ang araw natin. Sustainable discipline means small steps, daily repetition, identity-based habits, environment design, tracking, never miss twice, 3-minute rule, self-respect. Kapag ganito ang disiplina natin, hindi siya nakakapagod, hindi siya overwhelming, hindi siya nakaka-burnout. Nagiging natural, nagiging automatic, nagiging lifestyle. 14. Final message. Gawin nating habit ang disiplina. Kung gusto nating magbago ang buhay natin, hindi natin kailangan ng perfect timing. Hindi natin kailangan ng perfect plan. Hindi natin kailangan ng perfect motivation. Ang kailangan lang natin ay isang maliit na action na inuulit natin araw-araw. Hindi natin kailangang pilitin ang sarili natin forever. Kailangan lang natin pilitin sa simula hanggang maging habit. At kapag habit na, hindi na siya pilit. Hindi na siya struggle.
Hindi na siya laban. Nagiging parte na siya ng pagkatao natin, nagiging natural, nagiging effortless, nagiging tayo. At kapag disiplina ang habit natin, hindi na tanong kung aangat tayo. Ang tanong na lang ay gaano kabilis. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.